So yan po mga kabiyaya, mga kabanateros, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, grabe to, no? Oo, nagmamagaling si Tulpo. Grabe ka, Tulpo, ha? Gusto nyo maging tatlo talaga kayo dyan, ha? Gusto nyo agad na, pagharian ng Senado. So yan nga, bali-balita nga na 3 Tulpo ang ewan ko lang kung mananalo. Ako naman hindi naman ako haters nila Rapi Tulpo, nila Ben Tulpo, Nerwin Tulpo. Kaso kapag Duterte na ang usapan at medyo binibira ng isa sa mga Tulpo ang Duterte, hindi naman tayo papayag nun. Kahit pa mga Tulpo yan, hindi naman kailangan katakutan. Oo, nandun na tayo na matapang sila at kilala na talagang isa sa mga makapangyarihan at isa sa mga kilala dito sa Pilipinas ng mga politiko, syempre hindi tayo papayag na ganyan-ganyanin lang ang mga Duterte. So eto nga, may mga bali-balita. Ito nga ay parang gustong-gusto ata ni Erwin Tulpo na ipa-impeach si VP Sara Duterte. Kaban ako, Erwin Tulpo. Wala ka pang nagagawa, ha? Nagbibida-bida ka na. At eto nga, may pahayag dito si Erwin Tulpo. Ewan ko ba kung bakit ganyan, Kada, alam nyo, nagtataka ako, lagi nilang ginagamit ang mga Duterte. Kapag yung mga tatakbo, yung gusto magpakilala sa larangan ng politiko, talagang hindi nyo napapansin. Yung iba buwabanat at kung ano pinagsasabi. Ngayon, may papanoorin tayo dito na matapos panindigan ang impeachment laban kay VP Sara, tinawag na natrapo si Erwin Tulpo. Eto may papanoorin tayong video. At bago yan, may papanoorin muna tayo at may pupuntahan tayo na PGs. So, yan PGs. So, yan, syempre, bago muna tayo mag-umpisa, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Kahapon di ako nakapag-vlog masyado. Nag-rest muna ako. Siyempre, kailangan minsan pahinga. Toxic na nga sa politics Tapos ikaw, puro ka ka-toxican din. Kailangan minsan may mag-enjoy baga. So eto nga yun, eto na nga yun. Pag-usapan muna natin to. Ewan ko kung ano ba to, So lakihan natin yan. Dito, pahayag 2024 third quarter Representative Erwin Tulpo, emergency leading candidate for 2025 senatorial election by former Senator Ping Lacson and Soto. So ito po yung picture. Yan, may kita nyo dyan sa ating screen. At nangunguna nga po, ito si sa top 12 ay nangunguna nga po si Erwin Tulpo na merong awareness 93. Trust rating is 32. At ang voting predistribution nabulol Yan, meron siyang 42 and 33. At ngayon po, mangalawa naman, si Panfilo Ping Lacson na merong 93 din, 29 trust rating and 32 ang kanyang predisposition. At syempre, hindi magpapahuli. Yan, si Vicente Tito Soto na meron ding na merong 95. Wow, 95 awareness and 36-32 din. At nandyan din po syempre ang pinakamalakas sa lahat, walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte ang magpapataob sa lahat ng mga tulongges ng mga senator. So yan, marami sila dyan. At eto nga, nakapasok nga din dito etong si Ben Bitag Tulpo. So maraming magkakamag-anak dito. At meron din dito si Ben Hamir, si Abalos. Nalo pala to.
At nandito rin nakapasok din si Pulong Duterte at si Sebastian Basti Duterte. Alam nyo, itong mga ganitong mga ratings naman, yung mga ganyan, no, ano ho yan, tawag dito, may mga pagbabago ho yan. At paalala lang ho, nung panahon na tumatakbo si PRRD, lahat nga po ng ratings noon, laglag si PRRD. Ang nangunguna nun, si Maroha, si Binay at si Grace po. Pero, kaya nga minaliit nila, kaya nga medyo maliit ang tingin nila noon kay Tatay Digong kasi nga hindi naman na number 1 sa ratings. Pero nung eleksyon na, doon na bumulusok at hindi na nila halos makaya-kaya. So ito, hindi naman to nakakatakot, tsaka hindi pa naman natin sure kung tatakbo ba si Tatay Digong or si Mayor Baste or si Representative Pulong Duterte. Kapag yan ang nakapasok yan tatlong yan, yari na kayo. Gago! Magtago-tago na sila Francis Kiko Pangilinan, Francis Tol Tolentino. Magtutukayo pala itong mga inayupak na to. At nandyan din si Manny Pacquiao, si Bong Revilla. At ito pala, nakapasok din pala si Dante Rodante Marcoleta. Iboboto ko yan. Siyempre, Dante, Marcoleta, boto natin yan. Siyempre, nandiyan din si Ronald Bato de la Rosa and nasa si Senator Bongo. Parang hindi ko nakikita si Senator Bongo. Senator Bongo, where are you? Si Ted Pailon? Nandito rin si Ted Pailon, no? Asa si Senator Bongo? Hindi pala bagay. Ito naman sa Pulse Asia lang naman to at wala naman 100% nakasiguraduhan yan. No? So ayun, mapunta na tayo dito sa pumiyok pa. Sinasabi ko pag mga tawag dito, mga natenga sa pagbablog na napiok, no? So dito, eto nga, yung sinabi nga ni ni Erwin Tulfo, no? Tapos panindigan ng impeachment labang kay BP Sara, Attorney Libayan, tinawag na trapo si Erwin Tulfo. Naku po. Alam naman natin si Attorney Libayan, mortal na kalaban ng mga Tulfo to. Kahit nga kami, mga bataan yun, tinitira lagi kami, pero hinayala namin. Ngayon, kapag may maganda naman sinabi yung tao, kaya nga, di ba, laging sinasabi namin ng banateros, especially to Banat Bay, kapag mali, banatan, pag tama, palakpakan, ganun lang yun. Baka sabihin nyo, bumabalimbing ako. Utak ng iba dyan sinuutak nyo So ito, panoorin ho natin yung sinabi ni Attorney Libayan. Ito, matapos sabing hindi totoo ang impeachment laban kay BP Sara, baho ni Erwin Tulfo isiniwalat ni Attorney Libayan. Dati sabi mo walang impeachment, ngayon sa'yo mismo nanggaling ang impeachment. Dati sabi mo di ka na tatakbong senador. Ngayon pinapangalanan ka pa ng administrasyon. Hindi, alam nyo, yung mga ganyang strategy, normal na yan Yung mga, hindi alam nyo, tsaka ito alam naman natin kung nasan na si Erwin Tulfo ngayon. Lang masakit doon. Dahil si Erwin, mga Tulfo din, isa rin sa mga inidol ko yan. Inidol ko sila dahil sa tapang, pero yung about sa may itutulong ba sila sa bayan, medyo nagdadalawang isip ako. Pero si Rapi Tulfo naman, aminado ako na na tumutulong talaga. Wala tayong question doon, no. Pero dito kapag about na sa parang sinasabi ni Erwin Tulfo na dati sabi niya walang impeachment, tas ngayon lumalabas na sa bibig niya, may kasalanan na siya. So eto, panoorin natin. Basta Tulfo, sinungaling na tao. Ito ang naging reaksyon ng maraming netizens sa naging featured vlog ng kilalang lawyer at consultant na si Attorney Libayan sa mga di umano'y bahong tinataglay ng kongresista at ngayon tatakbong senador na si Erwin Tulfo. Tatakbong senador? Ang galing ni showbiz fanatic no? Matatanda ang kahapon lamang
tila kinumpirma na ng former veteran broadcaster turned lawmaker na si Erwin Tulfo na maaaring maghain na di umano ng impeachment laban sa Vice President na si Sara Duterte. Akala ko ba, Erwin, hindi mo alam? Di ito kung totoo man tong video na to, akala ko ba, Erwin, hindi mo alam? Akala ko ba walang hinahain na impeachment? Bakit ngayon parang pinanindigan mo na? Ano yan? Alam mo ito sa lahat ng mga future politician, wow. Future buhaya. Ay, sorry. Nadudulas ako. Yung mga future dyan at mga tatakbo dyan sa susunod na taon, no, sa ibang taon. Huwag niyo hong gayahin yung technique ng mga buhaya ngayon. Yung mga baby crocodile ni Tamba. Huwag niyong gayahin yun. Ako po, doon lalo kayo mapapahamak. Yung tipong nagmamaang-maangan tapos madudulas din. O katulad lang nung kay dun sa mga congressman ngayon na kasi yan, sila Bungalon, sila Suarez, yan sila Abante, sila Kimbo, yan marami dyan sila. Magkakamukha lang naman yan wag niyong gagayahin yung technique nila na parang mamang-maangan. Wag niyong gagayahin yung technique nila na kung nga rin, hindi alam. Tapos may niluluto pala talaga. May pinaplano pala talaga. At nanggaling mismo yan sa bibig nila. Wag niyo, payo ko sa'yo, Erwin Tulfo, mananalo ka't mananalo ka. Wag ka lang yung gagayahin mo, sasakyan mo yung trip ng mga kasamahan mong buhaya dyan. Hindi ko naman sinasabing isa ka sa kanila pero kapag napatunayan namin ng mga DDS na isa ka rin pala sa magpapa-impeach kay BP Sara, kasama ka na dun. Gago! Kaya hindi totoo yan ng mga barateros. Wag na wag nilang gagayahin yung technique ng mga buhaya dyan. Dahil yung technique ng mga buhaya dyan, yan ang kinakaayawan ng mga Pilipino, ng mga netizen. Ayaw nila yung walang isang salita. Tignan nyo si Marcos, walang isang salita. Bakit? May isang salita ba? Asan yung mga pinangako niya? Nga, di ba? Dami. O yung sa ICC pa lang, hindi niya daw papasukin yung ICC. Ba't ngayon pinapapasok na? Yung about sa flood control, nasupalpal siya doon. Sa Yolanda. Ang dami. Kaya ako sa Erwin Tulfo, wag mong gagayan. Kayang-kaya mong manalo. Maniwala ka, Erwin Tulfo. Mananalo ka. Wag mo lang kantiin ng Duterte. Promise yan. Kapag talagang napukpok ka ng mga netizen, ng mga supporters ng Duterte, baka imbis na nasa top, na pang ilang top siya. Wait lang Imbis na nasa top 1 ka, baka maging top 14 ka. Gago! Yan ang payo ko. Okay, tuloy. Dahil lamang sa hindi nito pag-attend sa nasabing plenary session at ilang committee hearing patungkol sa Office of the Vice President 2025 budget. Sa sinabing salaysay ni Tulfo, tila hindi raw malayong maraming lawmakers ang talagang magpatalsik kay VP Sara sa pwesto dahil sa deal. Wala nga kayong karapatan doon. Ilang beses namin inulit-ulit na wala kayong karapatan na i-impeach si VP Sara. Ang may karapatan niyan, yung taong bayan, yung 32 million na bumoto sa kanya. Kayo, lang kayo, parang second emotion. Pangalawang pangalawang desisyon. Ang pinaka-main decision dito, ang pinaka-ulo or pinaka-magdidesisyon dito, yung taong bayan, hindi kayo mga tanga. Gago! Sorry, napamura na naman tuloy ako. Sorry na, okay. Naigirian sa pagitan ng mga nasa gobyerno. Ngunit sa naging pagpapatotoo at matalinong eksplanasyon ni Attorney Libayan, tila pinasinungalingan nito ang di umano'y pagiging trapo ni Tulfo. Dahil bukod sa tila wala raw pakundangan ang kanyang kasinungalingan, wala raw basihan ang mga mambabatas para ipa-impeach si VP Sara nang dahil lamang sa hindi nito pagdalo sa mga committee hearing at plenary session. Tama naman yun. Hindi basihan yun. Yung hindi pagdalo, hindi pagsipot ni VP Sara.
Hindi basihan yun para i-impeach si BP Sara. Alalahanin nyo, balik-balikan nyo ang istorya ni Erap. Sandamakmak na proseso. Yung kay Erap ibang, hindi ko naman sinasabing parehas. No? Hindi ko sinasabing parehas ng anggulo. Pero kung isipin nyo, hindi ganun kadali na porket hindi lang dumalo, porket i-impeach na. Kagaguhan yun. Gago! Kaya dito, may point dito si Atty. Libayan na porket hindi lang ba dumalo yung tao, i-impeach nyo na. Samantalang ginagawa niya naman yung trabaho niya, yung tungkulin niya rito sa Pilipinas. Tapos kayo pa ang kakapal ng mukha nyo. Kayo pa talaga yung magdidesisyon na i-impeach si BP Sara. Sa kanyang naging vlog, sinabi nitong talaga namang basta tulpo, hindi na raw dapat pagkatiwalaan ng maraming tao. Naku po. Erwin Tulfo ito, ulitin ko ulit. Hindi naman totaling wala kayong katulad or hindi nyo katulad yung ibang mga politiko na may mga gasgas yung pangalan. Kahit papano, okay pa rin kayo. Nandiyan si Erwin Tulfo, andyan si Ben Tulfo at ikaw, medyo kahit papano, okay pa rin naman din yung pangalan nyo. Hindi kayo na-involve sa samot-saring issue. Pero, sana wag niyong hayaan na talagang madurog yan. Talagang mawala yan. Dahil kapag Duterte na ang binanggaan nyo, ay alam na this. Baka matulad kayo kay baka matulad kayo kay Dilima. Baka matulad kayo kay La Hontiveros. Na kung hindi pa tinulungan ni BP Sara, hindi mananalo. Yun lang, ha? Tsaka ang pagkakaalam ko, parang tinulungan din ata nila BP Sara or ni PRRD itong party list nito Erwin Tulfo na Axis ba yun? Basta yun na yun, hindi ko matugma, hindi ko matukoy, no? Pagkakaalam ko, tinulungan pa ng mga Duterte yan, naku po. Dahil subok na raw ang DMRA panggagamit ng mga ito. Sa katunayan, sinang-ayunan ito ng maraming netizens at pinaliwanag nila na noon raw ay talagang supporter ng mga Duterte ang magkakapatid na Erwin at Rafi. Totoo naman yun. Kaya nga medyo talagang nagtataka yung taong bayan na simula lang nung naging nakapasok na kayo sa parang lumaki na atay ulo nyo. Samantalang dati suportado nyo ang mga Duterte. Ngayon manggagaling sa bibig ni Erwin Tulfo, ng isa sa mga Tulfo na parang gusto niyang ipa-impeach si BP Sara. Mali nga naman. Tsaka ito pa, bali-balita na ang maghaharap sa 2028 ay si Rapi Tulfo at si BP Sara bilang tatakbong bilang presidente ng Pilipinas. Yun yung bali-balita pa lang, wala pa namang 100% na kasiguraduhan yun. Pero kung sakali man na ganun nga, baka ito na yung bunga, baka ito na yung talagang may plano silang sirain si BP Sara, planong ma-impeach, at kapag dumating na yung panahon ng 2028, dahil tatakbo si Rapi Tulfo, parang yan ang gagawing manok ata ng gagawing manok nila Marcos. Gago! Ewan ko lang hindi pa natin 100% sure yun. Okay, tuloy. Maging Simon ay tila kadikit pa ng dating Pangulo. Ngunit ngayon, tila harap-harapan ng hinahabla ang presidential daughter at vice president na si Sara Duterte, na parang hindi raw nakinabang ang kanyang mga kapatid, maging si Erwin, na nadamay sa karisma ng mga Duterte. Ngunit ayon mismo sa buwelta ni Atty. Libayan, lahat raw ay may hangganan. At kung inaakala raw ni Erwin Tulfo na makukuha niya ang boto ng maraming tao, dito raw siya nagkakamali dahil matagal nang kilala ang kanilang pamilya na di umunay binansagang trapo ng maraming Pilipino. Narito at panoorin ang buong pahayag ng veteran lawyer at legal counsel na si Atty. Libayan, kung saan halos balatan ng buhay ang kongresista at itatakbong senador matapos mabisto sa kanyang kasinungalingan at di umunay painitin ng usapan na ipa-i-impeach raw ng ilang mangbabatas ang Vice President na si Sara Duterte. Narito panoorin ang full video.
Sabi niya dito mga kabatas natin, VP Sara's refusal to take oath triggered impeachment call. Sabi ni Tulfo daw. Mga kabatas natin, no? Sinabi ko sa inyo, yung mga grounds, di ba? Pinaliwanag ko na sa inyo yung mga grounds para magkaroon ng impeachment. Ngayon yung mag-refuse ka mag-take oath, ground ba yun para ma-impeach ang isang tao? Ang babaw naman, Erwin Tulfo. Basta Tulfo talaga. Ay. Oh, yun nga no. Ako sangayon ako sa sinasabi ni Attorney Libayan. Ang naisip ko lang dito parang mapapaisip ka rin dito kay Attorney Libayan kasi nga alam naman natin na mortal na magkalaban si Attorney Libayan tsaka si Rapi Tulfo, kapatid ni Rapi Tulfo, tsaka yung mortal na magkalaban ang Tulfo at etong si grupo ni Attorney Libayan. Pero may point yung sinasabi dito ni Attorney Libayan. Wala hong mali dito, napakababaw nga naman talaga. Tsaka sino ba si Erwin Tulfo o yung mga buhaya dyan na mga kasamahan ni Erwin Tulfo, sino ba sila para, anong karapatan nila para i-impeach si VP Sara? Kasi eto lumalabas yung kabastusan to. Lumalabas nung pagkawala ng respeto sa taong bayan tong gagawin nila. Dahil almost 32 million ang bumoto kay Sara Duterte, tapos kayo na mga hinayupak kayo yung magpapa-impeach sa kanya. Ibig sabihin, yung 32 million na bumoto kay VP Sara, binastos nyo. Gago! Hindi nyo sila ginalang. Dahil sila yung naghalal diyan kay VP Sara, sila rin ang may karapatan na magpaalis sa pwesto kay VP Sara at hindi kayo. At napakababaw nung dahilan. Di ba mga banateros? Napakababaw nung dahilan. May point dito si Attorney Libayan. Eto hindi ko, baka sabihin nyo buwabaliktad na ako hindi naman ako doon. Kahit pa paano naman may eto nga dito sa sinabi ni Attorney Libayan, okay naman walang mali sa sinabi dito ni Attorney Libayan. Kaya sangayon ako sa kanya. Kaysa naman doon sa sinabi ni Tulfo. Kaysa naman doon sa sinabi ni Erwin Tulfo na napakababaw naman para i-impeach nila si VP Sara, at anong karapatan nila? Yun ang tanong dyan Diba? Yun ang tanong dyan, yun ang pinakatanong dyan. Anong karapatan nyo? Okay, play. Oh my goodness. Di ba sinabi rin ni Erwin Tulfo noon, hindi daw siya tatakbo. Ganyan yung mga taong yan. Sinungaling. Yun daw sabi niya. Sabi niya, nagalit daw yung maraming lawmakers nung hindi daw siya nag-take oath during a House hearing. Tignan niyo kung paano siya magpaliwanag mga kabats natin. Alam niyo, kung meron tayong kailangan sa Senado, sana utak. Not another Tulfo. Majority ng Congress when she did that, lalo na yung last one na hearing, then she stood up and she refused. Ito, sa One News. Ito, mga kabats natin, One News. To take an oath. Karamihan or majority ng mga congressmen and women were frustrated and upset. Yung pala. Yan naman pala Gago! Frustrated Ikaw naman kasi VP Sara, pinuprostrate mo naman sila. Napoprostrate yung mga buhaya. Alam mo naman ng mga buhaya, pag napoprostrate yan, nagpapalit ng kaliskis yan. Gago! Pag nagpalit ng kaliskis yan, nangihina yung mga yan. So, ibig sabihin, kung napoprostrate yung mga kasamahan ni Erwin Tulfo or yung may mga kapangyarihan na magpa-impeach kay VP Sara, so ibig sabihin kayo na lang pala susundin namin. Ibig sabihin kayo sa inyo na lang pala kami sasangayon. Parang kayo parang dinidesisyonan nyo yung kagustuhan ng taong bayan. Gusto nyong i-impeach si VP Sara. Ayan, tanong, yung taong bayan, yung mga bumoto dyan, gusto ba? Ayun yung pinakatanong dyan. Yung mga bumoto ba kay VP Sara, gusto ba nila? Tsaka ito alam nyo sa kasaysayan ng Vice Presidente, si VP Sara Duterte lamang ang talagang
may talagang nagawang ganyan. Ito, sorry dun sa mga masasagasaan dito sa sasabihin ko pero wala tayong nakikitang mga dating mga vice president kahit kay Lenny or sino-sino pa yung mga vice president noon na nakitaan natin ng ganito ka-effort at pagmamahal sa taong bayan na ginagawa ni BP Sara ngayon. Alalahanin nyo sa totoo lang hindi naman kasi hindi naman kasi si BP Sara or yung mga Duterte, yung pala camera, no, konting kilos, konting punta doon, naka-camera, naka-media. Gago! Hindi naman ganyan yung mga Duterte. So, nababalitaan na lang natin sa iba't ibang lugar. Katulad yan, pinuntahan niya si Apu Wang-od, yung pinaka-legendary tattoo artist dito sa Pilipinas, na isa sa mga pangarap ko rin mapuntahan yan at makapagpatattoo tayo doon, no? Biruin nyo siguro may mga gumagawa rin noon ng mga vice-presidente na nagpupunta. Alam nyo, napakalaking bagay ng ginagawa ni BP Sara na yan. Na pinupuntahan niya mismo sa mga lugar yung mga tao. Kasi doon niya nalalaman yung kung ano yung hinanaing ng taong bayan. Hindi katulad nung iba dyan na kung saan yung walang sakunang nangyari, doon nagpupunta. Alam nyo na kung sino yun, hindi ko na ito tutukuyin, ha. Meron diyang isa sa hey! Tawang-tawa ko dun, hey! Gumagano nung nakaraan, hindi ko alam kung saan lugar yun, hey! Ganyan, hey! Ako budoy! Gago! Yung gumagano, no? Yung gumaganyan, sa Luzon nagkabaha, pero sa Davao namigay ng tulong. Hindi naman gano'n yung mga Duterte. At hindi naman din yan pala, yung pala exposed ng ginagawa nila. Alam nyo, napakaganda ng ginagawa ni Vice President Duterte. So ngayon, kaya na hindi nakapunta si BP Sara doon sa mga ilang hearing na hindi nakadalo dahil may mga importanteng pinuntahan si BP Sara. O eto, tanungin ko kayo. Ano mas importante? Yung hearing na paulit-ulit na katanungan at paulit-ulit lang din sinasagot, o yung mapuntahan ng Vice President yung mga tao at malaman niya kung ano ang hinanaing nila sa kanilang lugar? Sige nga, 'di ba, mas pipiliin natin yun mas okay yun kasi tsaka ito nga, nagulat nga dun si Bungalon yung young guns na gustong pagbitiwin si BP Sara sa pwesto niya. Nagulat yun kasi hindi niya alam na sa mismong lugar niya pala pumunta. Hindi para gumala, kundi para malaman kung anong hinanaing, kung anong kailangan ng mga tao doon sa Bicol, sa Daet, sa Binson. O sige, sabihin na natin sa ibang lugar siya, pero Bicol pa rin yun. So sakop pa rin ng lugar nila yun, di ba? Ayun yung napakagandang gawain ng isang Sara Duterte na ngayon ay hindi siya nakasipot doon sa pwesting hearing na yan na halos 1 million times na yung katanungan dyan ay sinagot naman ng paulit-ulit pero ayaw naman nilang tanggapin. Baka naman kasi alam ko na. Gago! Alam ko na kung ba't nagagalit. Nakulangan kasi alam mo, BP Sara, alam niyo mga banateros, pag hindi sila na-expose, halimbawa, ang maghihiring ngayon, tapos iba topic nila, hindi sila na-expose, hindi sila napag-uusapan, hindi sila nako-content ng ibang mga vlogger, hindi sila nako-content ng hindi sila nako-content ng tawag dito, mga DDS vlogger. Alam mo yung pag-content namin dito, napakalaking exposure sa kanila to. Wow, exposure! Gago! Ayop, mali pa yung pagkabigkas ko. Oo, na parang pinopromote namin sila dito Hindi parang talagang pinopromote namin. Napopromote sila. O katulad lang ni Bungalon, di ba? Hindi naman niyang kilala. Dahil sa mga vlog namin, ay kilala yan. Hindi ko naman sinasabihan sobrang sikat ako, pero kahit papano, may nanonood sa akin. No?
Kaya nga siguro ang tindi ng galit nila kay BP Sara, gawa ng ang ganda sana nun ng mga plano na nila na uy, may expose na naman tayo. Oo, ano naman to, maano na naman tayo dito, tawag dito, makikilala na naman yung pangalan natin. Mapag-uusapan na naman tayo. Alam nyo, gustong-gusto ng mga politiko yan. No, yung mapag-usapan sila, lalo-lalo na kapag namimidya sila. Gustong-gusto nila yun. Nakala nyo ba galit na galit sila na pinag-uusapan sila ng mga vlogger? No, hindi. Tuwang-tuwa yung mga yan. Oo, ganyan ng talagang technique nila. Yung iba nga dyan, gumagawa pa ng issue para lang makakuha ng simpatya eh. Oo, totoo yan. Hindi ko na lang papangalanan kasi baka makasuhan tayo. May mga ibang politiko dyan na magpapa-interview sa media tapos papaway pek. Ang ganun-ganun ang mukha, oh. Gago! Para lang makakuha ng simpatya ng mga tao dahil tatakbo nga. Yung iba naman dyan, todo pa press con, todo pa interview sa media para naman ma-expose na naman sila. So ngayon, hindi nagkulang yung kanilang plano or kanilang, syempre, naghanda sila ng gusto eh. Naka-script nga, di ba? Naka-script. So siguro ilang beses ng ilang araw nilang pinagpuyatan yun, ilang araw nilang pinaghihitan pinagpuyatan yung script nila na ibabato nila kay BP Sara, kaso hindi pumunta si BP Sara kaya yun nagtampururot. Gago! Nagalit ang mga baby crocodile ni Tamba. O ano, tuloy pa natin. Ayun, pag nabastos ka pala, magpapile ka ng impeachment. Hindi pala based sa grounds. Ang galing talaga nitong si Erwin Tulfo. Basta Tulfo talaga matalino. Matalino sa mga bobo. Bobo ka ang bulaklak. Frustrated kami eh. Sabi ng mga ng mga mambabatas, frustrated kami. Filean natin ng impeachment si Sara Duterte. O kasi na ano lang sila, na prostate. Ang babaw eh, no? Talino nyo. Nakakainis to mga politikong ito. Oh my goodness. Kongreso. So, yung sa impeachment naman, I believe I will just leave that to the Committee on Justice. Ay ko naman sila. Tapos sabi niya pa dito, it's the opposition's right to file an impeachment complaint. Hindi naman right yung pag-file ng impeachment complaint. Tama. It may be a duty. Okay? Duty or a power. Pero, syempre, kailangan mo ng grounds. And it's not a right. Yan. Yan yung mga magiging senador nyo. Sa paunahan. Pero, in reality, medyo maraming nagalit. Maraming congressman ang nainis dahil parang na-insulto nga raw sila. Maraming nagalit. Paano na-insulto? Mas yan yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Hindi, alam nyo itong sinasabi ni Erwin Tulfo, parang ano to eh. Parang nanunumbat. Parang nanunumbat sila na nag-prepare kami. Naganda kami sa hearing na to tapos hindi naman pala kami sisiputin. Ganun ba? Kasalanan nyo yan. Anak ng teteng, nananahimik yung isa, ginugulo nyo. Tsaka ito, wala naman yan sa wala yan sa batas natin na porket hindi dumalo ang vice presidente, impeach na agad. Gago! Alam nyo, sa totoo lang, kung ganito ng ganito yung mga senator natin, maglipatan na lang tayo na ibang planeta. Simula ngayon, Erwin Tulfo, cancel ka na. Hindi, sorry Erwin Tulfo, pero ako isa sa mga tigahanga nyo, pero dito sa narinig ko sa'yo, mukhang tablado ka na sa akin. Hindi lang sa akin, baka sa buong pamilya ko. Gago! Oo. Dahil dyan sabi ko nga sa inyo, baka nga itong pag nilabas ko itong video to, yung comment section yan, tignan nyo lang. Kung halimbawa, ilan ng rito, ilan yung manood dito, baka pumabor, na wag talaga na kayong iboto. Anak ng teteng, ayos-ayos. Kayang-kaya mo naman kailangan mo pang makisawsaw sa issue ng Ay, naku po. Erwin Tulfo. Parang isipin mo na. That's the worst thing to say.
No? Bakit mo ipafile ng impeachment yan? Hindi naman dahil sa grounds, kundi na insulto lang. Ganun ba rin yung ginawa ng kapatid mo na Rafi Tulfo sa akin? Kaya siya nag-file ng sangkatutak na kaso sa akin kasi... Yun lang. Labas na tayo dun sa issue nilang yun. Labas na tayo dun, ha? Sa issue nilang yun, labas tayo dun, hindi natin alam yun. Hindi, paulit-ulit ho namin sinasabi to, wala ho kayong karapatan na i-impeach si BP Sara. No, wala kayong karapatan. Dahil taong bayan lamang ho ang magdidesisyon yan. No, taong bayan lamang ho magdidesisyon yan. Kung halimbawa man na kung maaari idaan sa... Tsaka, bakit pa kailangan idaan? Halimbawa ito kung sakali man napayagan nila. Pero hindi naman nila gagawin nyo kasi magmumukhang tanga lang sila dun. Halimbawa na idadaan nila ulit sa botohan ng impeachment kay BP Sara. Ano na naman sila, iyak na naman sila dun. Wala namang pipirma dun. Baka mamaya may pumirma, puro robot naman. Gago! Walang nakikitang dahilan. Diba? Wala tayong nakikita ni katiting na dahilan na para i-impeach ang isang BP Sara Duterte. Si Leni Robredo nga, ito lang Si Leni, mabalik tayo kay Leni. Si Leni ay talagang noon, nung panahon niya, talaga may kitaan mo, talaga na may may pagkakataon na i-impeach, no? Na kayang-kaya ni impeach at yun din ang gusto ng taong bayan. Kaso, syempre, may mga bumoto dyan May mga sumuporta dyan kay Leni. No? May mga sumuporta dyan, may mga bumoto dyan kay Leni Robredo na yun dapat yung, yun dapat yung isipin natin. Isipin ng mga mambabatas na parang binastos natin yung taong bayan kung ganyan ang gagawin natin. Kapag sinagasaan natin si BP Sara, pag in-impeach natin yan, para na lang din natin binastos yung mga bumotong tao dyan. Malay nyo, yung mga bumoto dyan, bumoto din pala sa atin. Baka nga itong sila Tulfo tinulungan lang. Hindi kasi alam naman natin na itong mga Tulfo naman to noon Tulfo naman itong mga alam naman natin na mga Duterte itong mga to. Ewan lang natin ba, di bagay, medyo nasasanay na rin tayo na marami na nagbabaliktaran. Marami nang lumilipat sa kabilang ilog. Marami nang lumilipat sa kabilang bakod. So, hindi na rin bago sa atin yan. Pero, yun nga, kung ganito ng ganito, Erwin Tulfo, na isa ka sa mga pumapabor ng impeachment kay BP Sara, alam mo na sa darating na 2025 election, kung tatakbo man kayo ng dalawa ng kapatid mo, goodbye. Gago! Tandaan mo yan, goodbye talaga. Pag Duterte ang sinagasama mo, goodbye talaga kayo. Gago! Hindi, wag niyong maliitin ng mga Duterte. Tignan nyo pansinin nyo na lang Ito na lang kung talagang may isip kayo. No? Ilan na kayong bumabanat kay BP Sara? Nakita nyo ba kung napapansin nyo dumadami ba yung nagagalit sa mga Duterte? Hindi, mas lalong minamahal at mas lalong sinusuporta ng taong bayan ng mga Duterte dahil dyan sa pinaggagawa nyo. At kayo yung nagmumukhang masama dito. Tapos yung pinaka-boss nyo, no, laging naka-safety first. Kayo yung ginagawa niyang panangga, samantalang siya wala siyang biruin niyo yung approval nga dun sa confidential fund, di umano parang inaprubahan niya na. Samantalang kayo diyan gusto niyo siyang ipa-impeach. Playing safe pala. Ang tawag dun. Tama ba? Playing safe. Ayaw ko na mag-English. Gago! So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong masasabi nyo rito? Payag po ba kayo? Paulit-ulit kong tinatanong yan. Comment lang kayo dyan. #hindi. No? Duterte pa rin kami. No? Payag ba kayo na dito sa mga binitawang salita ni Erwin Tulfo, payag po ba kayo na mas masunod po ang kagustuhan ng mga mambabatas kesa sa kagustuhan nating mga Pilipino na kung hindi rin dahil sa atin, wala din ho sila dyan. At tayo mismo po ang bumoto kay BP Sara at hindi naman din sila. Ilan lang sila? Sabihin na natin 300 sila dyan. So ano yun?
32 million ang bumoto kay BP Sara. Yun dapat ang respetuhin ng mga mambabatas na to. Yun dapat ang masunod. Kung sino yung bumoto at kung ilan yung bumoto kay BP Sara, sila lang ang may karapatan na magpababa sa pwesto kay BP Sara Duterte. So yun, maraming salamat. Anong may kukomento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.